Patapos na po ang Pebrero at papasok na ang Marso na siya ring buwan ng mga kababaihan o Women's Month. Ngayong umaga po, may mga kahangahangang babae sa larangan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas naman ang ating makakakwentuhan. Tama ka dyan, Audrey. At dahil ang ating mga bisita ay talaga namang palaban at may paninindigan. Kilalanin natin sina Lieutenant Colonel Leilani Casa at Lieutenant Colonel Dolly De Quiros Castillo. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Happy Women's Month. Good morning po. Magandang umaga sa iyong dalawa. Ayan. Actually, advance Happy Women's Month. Correct. Ayun po. Ayun. Well, a bit of background po sa inyong mga sinimulan na dati. Ano po yung mga nagtulak sa inyo para piliin ng pagiging sundalo? Kayo po yung mga babae. Well, ako, let's correct first the assumption. No? We're not regular. We are part of the reserve force Okay. Alright. of the AFP. So, it takes a while that some people may not know us in the regular force. No? Pero, anong pinagsimulan namin? For example, sa sitwasyon ko, dati akong nasa executive office Okay. of government. And during that time, nung nag-umpisa ako sa gobyerno, isa sa hindi ko naging mastery or expertise na area ay ang military dimension. Okay. Alam mo kung ikaw ay isang masigasig, passionate sa trabaho mo sa gobyerno, marami kang larangan na dapat naiintindihan at may handle ka sa mga programa, sa mga proyekto at activities. And sa aking trabaho noon when I was younger, isa sa mga hindi ko alam ay ang military dimension. So, but even before then, yung tanong na saan ako nagsimula, siguro ang masasabi ko ay nagsimula ito sa aking passion at commitment na magsilbi to serve the country. So, even when I was in the civilian government, nakita ko yung importansya na dapat lahat ng bagay na nag-aapekta sa isang effective, nag-i-influence sa isang effective governance ay makita mo lahat. So one of which is the military dimension. Kaya nung ako ay nagkaroon ng pagkakataon na maintindihan ko paano ba ako makakapasok dyan. So nag-aral kami, ganun din Nag-undergo. Nag-aral kami sa National Defense College of the Philippines na nagbibigay puwang sa mga interesadong magkaroon ng mas malalim ng pag-intindi sa military dimension or sa military or security and defense sector. Okay. So, yun ang aking pinag-umpisahan. Alright. Kayo naman po, ma'am. Kwentuhan niyo Yes, ma'am. kami. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ako po, pinasok ko po itong pagiging active reserve force sa Army kasi damdam ko talaga na kailangan ding ibigay ko yung duty and responsibility ko na tumulong para sa national security and support my fellow countrymen. Alright. Which is, the manifestations of all their stories is not, it's not about na kailangan kapag babae ka, hindi ka pwede maging sundalo, no? We're done doing the stereotyping and it's time na ang girls din ay isa sa mga lumalaban para sa ating bansa. Well, we want to know, of course, yung mga challenges o yung mga struggles na inyong dinaanan bilang sundalo. Well, on my end, hindi masyadong kakaiba. Okay? Pareho lang naman kung ikaw ay nasa ibang larangan, no? Sa gobyerno, halimbawa, when you work on social development, ganun din sa military and defense. Ang isa lang na dapat natin maintindihan dyan is that, syempre, iba ang may sariling kultura at struktura ang military and defense na dapat natin naiintindihan. Okay. But in terms of kung merong mga challenges na kakaiba, na parang mawawalan ka ng gana o madi-discourage ka, hindi ko yun naramdaman sa aking pagpasok, sa aking pagsilbi na ginagawa sa loob ng armed forces. Ito talaga yung passion. How about you, ma'am? Sa akin, medyo may challenge po talaga kasi being in a corporate world, actually, ako po yung Senior Vice President nga ng Air Material Wing Savings Loan Association. Ito ay non-stock savings loan na nagkikater po sa financial ng military and the police. So,
from corporate world shifting to military every weekend or every day kung kinakailangan po kami. Talagang yung time management po yung ano ko doon, medyo tinututukan ko. Well, nabanggit kanina ni Colonel na military dimension, ano, para mas maunawaan mo yung field na ito. Yes. Kaya ninyo pinasok to. No? Pero gayon pa man, meron po bang discrimination kayong naranasan during your time? Considering this is male-dominated institution eh. Yeah. You know, discrimination becomes evident lang naman kung ikaw mismo ay may problema. Di ba? Kung alimbawa ako, kung ang sense of entitlement ko or ang expectation ko sa lahat dapat kinikilala ako na sa babae per se, na babae ako, dapat ganito ang gawin nyo, may expectations ako. Doon sa pagpasok ko kasi sa area ng defense and security, wala naman akong nakikitang discrimination. At kahit na sa mga pulisiya ngayon sa loob, wala naman, they are continuing, the Armed Forces of the Philippines continues to calibrate all these policies, mechanisms, and guidelines that they bring down so that matutukan natin yung pagiging mawala yung discrimination at mapatingkad namin yung mga kababaihan. At nakikita nyo naman, di ba, maski sa PMA, they are tapping the hip of officers dito sa ating AFP. At least about 800 or so officials, women officials are working. There are about more than 4,000 enlisted women, uniformed women na nasa loob. And I think since the time na, kasi ako, I was part of the women's movement. When we were working on the women and development and nation building, it opened a lot of doors for women to be part of national security, the security and defense sector, because it opened up for admission or in joining all women who are interested to join na sumali. At nakita natin na because of that, mga 1992 pa ba yan? 30 years ago, yung WIN, talagang naging malakas yung pagpasok ng mga kababaihan sa uniformed service. So makita mo ngayon na may mga commander nga, no? They are heading commands inside the AFP. Malaking bagay po talaga na mabigyan ng pansin ng gender equality and Correct. women empowerment. And thanks to you, ma'am, na isa sa mga nag-pioneer nito. No? Pero on your side naman po, ma'am, kumusta po? So far, sir, gone are the days na meron pong mga biases sa ganyan. Actually, on my part dun sa Army Reserve Force, sir, talagang involved po ang mga babae, lalo sa mga training. So wala, sir, akong nakita or naramdaman na discriminate ang mga babae. Kasi actually, inuuna pa nga po kami. Lalo sa pag nasa field po kami, yan, binibigyan importansya po silang unang dapat kami. na sumabak dyan. Opo. Hindi naman sumabak Yung talaga. yung mismong tindig nyo pa lang alam natin na iba talaga ang lakas ng kababaihan, no? Saludo po sa inyo at sa lakas ninyo at patuloy po sana tumaas ang level ng kababaihan, lalo na sa ganito mga male-dominated institutions. Well, patuloy naman nating ipinapantay ito. Well, sana maging inspiration sila na yung mga nanonood ngayon na kababaihan na sumali rin sa military reserve, no? Dahil kung kinaya nga po nila, kakayanin nyo rin yan. Again, maraming salamat po sa pagbisita ninyo dito sa Rise and Shine Pilipinas. Colonel. Happy Women's Day, Happy Women's Day, Happy Women's Month. Imbitado kayo lahat sa aming mga activities na darating na March, no? I'm also part of SONTA International, and we have an event on March 21. Okay. And we will actually sa loob ng AFP. Kasi yung mga kababaihan ko, which is another side of my life, pinapapasok ko sa Camp Aguinaldo para ma-expose din sila. So yung mga kasontahan ko will be with us inside Camp Aguinaldo on March 21 for the celebration of the International Women's Day and of course the National Women's Month in the Philippines. Thank you so much. Hangad po namin yung tagumpay ng event na yan. Ayan, maraming po salamat sa inyo muli.